Mga what ifs, regrets, mga bagay na hindi mo naman nakontrolado, dala-dala mo pa rin. Tapos mapapagod ka na lang biglan. Hindi mo alam kung bakit ang bigat hanggang sa ma-realize mo, hindi mo kailangan dalhin lahat. Okay lang mag-let go. Sabi nga nila, let go of the past, but not the lessons. Okay lang piliin mo yung mas magaan. Hindi yan kasalanan. Hindi ka naman susuko eh. Nagpapagaan ka lang para mas makalayo ka. Kaya kung may bit-bit ka ngayon na hindi na nakakatulong, baka oras na para i-let go mo na. Dahan-dahan lang, pero tuloy pa rin. Kung para sa'yo, para sa'yo. It will always find its way to you or back to you. God will make it happen. If it's meant to be, sa tamang oras. Hindi mo kailangan ipilit ang mga bagay-bagay. Ang kailangan mong gawin ay magtiwala. Kasi nga, this is a reminder to check on your friends, your loved ones, and yourself. Kaya kung ano mang pinagdaraanan mo ngayon, malalampasan mo rin lahat ng yan. Nandito lang kami na handang makinig sa'yo. Hindi ka nag-iisa at tatandaan mo na halaga ka. Kaya to all the people who are watching this, let us always choose kindness. Bakit kaya yung ibang tao, kahit harap-harapan ng niloloko, nagtitiwala pa rin? Siguro naman oras na para isipin mo naman yung sarili mo at yung mga taong totoong may pakialam para sa'yo. Kasi you deserve better and you deserve to be treated right. O siya, itag mo yung tropa mo na harap-harapan pa rin nagpapalokos sa mga buhay. Kapag na-shoot ka to, aayusin mo ang sleeping schedule mo at i-improve habits mo. Let's go. O, game? This is Lance! At sa araw na to, alam niyo ba na hindi lahat ng purse ng mga pusa, ibig sabihin, masaya sila. Minsan, it is a cry for help. Kasi nagpo-purse sila to comfort themselves kapag stress o may sakit. Stress na siya. At ganun din sa tao. Minsan kung sino pa yung pinakamasisiyahin, sila pa yung may mga pinakamabibigat na dinadala. Kaya remember to be kind palagi. It may not cost you anything, but it means so much para sa ibang tao. Ayun lang. Kaya just keep safe. Siguro, the reason why people talk about you behind your back is because kapag pinag-uusapan na nila yung tungkol sa sarili nila, wala nang nakikinig. This is Lance! At sa araw na to, nandito na tayo sa Agas-Agas Bridge! Ang tallest bridge dito sa Pilipinas! Humagit kumulang 110 meters or 350 feet ang taas niya mula sa bangin. At sobrang hangin dito. Grabe, sobrang taas! Tatagpuan dito sa Sugod, Southern Leyte, along Maharlika Highway. Dahil delikado, madulas, at madalas may aksidente lalo na kapag tag-ulan. Binuksan nila itong bridge na to noong 2006 para mas mabilis ang biyahe at mas ligtas para sa mga motorista at mga madalas mag-travel katulad ko. Noon, sa bangin lang sila dumadaan at hindi tourist bridge itong bridge na to. Pero naging tourist spot na din. Maraming nagpapapicture at humihinto and maraming tumitingin para lang i-appreciate yung tallest bridge ng Pilipinas. Kaya kung nakadaan ka ni dito, kamusta ang pakiramdam? Ay lang muna para sa araw na to, Kita Kids, Gathers, Kids! Bakit nabubutol ang buntot ng butiki tapos tumutubo? This is Lance! At sa araw na to, ang mga lizard o mga butiki ay may ability na tinatawag na autotomy. Ito yung kakayahan nilang i-self-amputate yung kanilang buntot. Ito din yung kanilang defense mechanism laban sa mga predators at threats. Gagawa ako. Ang mga lizards are born ay ipinanganak with fracture planes o yung tinatawag nating lines of thickness sa kanilang buntot. Ang mga fracture planes na ito ay binubuo ng micropillars, prongs, at nanopores na nagsiserve a series of segment na nagkiklip sa isa't isa, parang plugs sa socket. Kaya kapag hinahabol o hinihuli ng predator yung buntot nila, kusa nila itong nile-let go or pinuputol para makatakas. At yung naputol na buntot, hindi agad tumitigil sa paggalaw dahil may natitira pa ring nerve activity dito. Ang paggalaw ng buntot na yon ay kumukuha ng atensyon ng predator at nagiging distraction habang tumatakbo na papalayo yung butiki. Kung kaya nilang putulan, kaya rin ng mga butiki na patubuin ulit ang buntot nila. Dahil meron silang mga specialized cells na nagmamultiply at nagpo-form ng mga bones, muscles, at nerves. Unti-unting nabubuo ito sa loob ng ilang linggo hanggang buwan. Pero hindi na katulad ng dati. Pwedeng mas maikli na yung buntot, iba na rin yung texture, at
cartilage na lang ang structure nito kumpara sa original na buntot. Ate Lance, ilang beses ba kayang gawin ng mga butiki ang autotomy? Ayon sa research, walang eksaktong biological limit. Maraming instances ng more than once, twice, pero hindi rin ito unlimited. Napapatubo nila ito sa pamamagitan ng stem cells, pero bawat regeneration, malaking energy ang ginagamit. Kaya minsan, mas maikli ang lumalabas, deformed, iba ang kulay, o sobrang bagal ng pagtubo. Kasi, ang buntot ng mga butiki ay hindi lang pambalanse nila. Ginagamit din nila ito para mag-store ng mga fats at energy nila. So, kapag naputol ito, nawawalan din sila ng reserbang pagkain. Ang mga uri ng lizards na kaya itong gawin ay mga iguanas, anoles, kinks, at geckos. Ang galing, no? Kaya next time na makakita ka ng butiki, lalo na yung walang buntot, huwag mo nang takutin. Naku, kasi survivor na yan mula sa predator. Ayun lang muna para sa araw na to. Be kind to all animals, okay? Katulad mo, may mga pinagdadaanan rin yan sila. God bless! Keep safe! This is Love! And this is Rock! At sa araw na to, para sa lahat ng VetMed students dyan na confused, lost, o hindi pa rin sigurado hanggang ngayon, We want to help you overcome those fears that you have. yes, dahil sa darating na May 1 and 2 sa Taguig, gaganapin ang Vet Summit, kung saan pag-uusapan natin ang mga tips and guides from some of our successful veterinarians. At hindi lang basta talks. For day 1, tutulungan kayo from being a vet student to becoming a licensed veterinarian. May board exam tips, clinical thinking, and real-life expectations. And day 2, focus sa career, how to find your path, paano natin maiiwasan yung burnout, at paano tayo maging fulfilled as a vet. And yes, hindi lang for vet students ang event na ito, kundi pati na rin para sa ating mga veterinarians out there who feels lost or confused on what specialization to pursue. Sabi nga po nila, the real journey begins after the board exam. Kaya docs and future docs, mapaanong year ka man, darating at darating daw talaga sa point ng VetMed life mo na mapapatanong ka, tama ba tong decision ko? At minsan, hindi mo alam ang kailangan mo nung pala ay Guidance from people na napagdaanan na to. at hindi basta-basta ang mga kasama natin. Let's just say, some vets you look up to like Doc Beatrice Gonzalez. Doc Ara Vertusio, Yes, sila Doc Jello Vargas, Doc Sardi Deloso, Doc Mary Ann Mirasol, sila Doc Errol Balagan, sila Doc Joffrey Carulio, Doc Joden Sumeldan, Doc John Michael Figura. at marami pang iba. Meron tayong promo na 5+1, kaya yung pang 6 sa grupo nyo or tropa nyo, libre na. Kaya mention your friends and your classmates na gusto mong makasama and mag-register na kayo kasi limited lang ang tickets. Don't worry, holiday din ang May 1 and May 2, kaya safe. So paano ba yan? Ano pang hinihintay nyo? Huwag nyo nang patagalin pa dahil this might be the sign you've been waiting for. See you at Vet Summit! Pakiramdam mo ba, nagkulang ka ngayong araw? Hindi mo naman palaging kailangan maging at your best because every day is your chance to grow. Kahit small steps lang. Ang goal ay maging better than who you were yesterday. And remember na i-celebrate yung mga wins mo from time to time. Dahil ibig sabihin lang nun, you are moving forward. At tandaan, ang buhay ay hindi karera. Di ba po? Di ba po? Magkaibang kulay ng mata. This is Lance! At sa araw na to, ang tawag dito ay heterochromia. Isang kondisyon kung saan hindi pantay ang pigment sa dalawang mata. Mas common ito sa mga puting pusa dahil sa isang gene na tinatawag na W gene o white gene. Itong gene na ito ang nagkokontrol ng kulay ng balahibo at naaapektuhan din niya ang distribution ng melanin. Melanin yung pigment na nagbibigay ng kulay sa mata, balat, buhok o balahibo at lumalaban mula sa pinsala ng ultraviolet radiation o UV radiation na wala naman sa araw at sunbed. Kaya minsan, isang mata nila ay blue dahil kulang sa melanin. At minsan naman yung isa ay yellow, green, or amber dahil maraming pigment. At ito pa, may connection din ito sa pandinig. Ang ilang white cats na may blue eyes ay mas may chance na magkaroon ng congenital deafness, lalo na kung parehong blue ang mata. So next time na makakita ka ng pusa magkaiba ang kulay ng mata, hindi lang siya unique. Tandaan, may science behind this. Ay lang para sa araw na to. Yes, yes!